As the song goes, O tukso, layuan mo ako. Brothers and sisters, by nature, Satan is a deceiver. Papainan ka ng mga bagay na akala mo ay masarap, akala mo ay maganda, para lamang ikaw ay dayain, tuksuhin, at para ikaw ay mahulog sa kasalanan. Today is the first Sunday of Lent. At sa unang linggong ito ng Kwaresma, narinig natin sa Ebanghelyong binasa kung papaano ang Panginoong Hesukristo ay paulit-ulit na tinukso ng dyablo. Number one, brothers and sisters, Jesus was then fasting for 40 days. Brothers and sisters, nakita ng dyablo na ang Panginoong Hesukristo ay nag-aayuno, gutom, kaya siya'y tinukso. Na anong tukso? Na gawing tinapay ang bato. We call this temptation to bread. Pero ano sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang tempter, sa devil? Man does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Sa tuksong ito, tila baga sinasabi sa atin ng dyablo na ang lahat ng bagay ay mabibili ng salapi. Kapag tayo'y nagpadala sa tuksong ito ng tinapay, dito ang tao ay nagiging gahaman sa pera at dito siya nagiging makamundo. At parang aputulin ang ganoong paniniwala ng lahat ng bagay na bibili ng salapi. Anong sinabing muli ng Panginoon? Man does not live by bread alone. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, subalit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Brothers and sisters, Jesus knew what was truly basic and needed. And this is also something that we have to be always aware of. Ano ba talaga yung iyong kailangan? Hindi yung ano ba ang aking gusto. Remember, happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Kaya nga ho, ang mahalaga, huwag tayong masyadong naghahangad ng mga bagay na hindi naman natin kinakailangan. Be contented with what you have. And this is what God wants us to do. Yung makontento ka, maging masaya ka sa kung ano ang meron sa'yo. Pangalawa, the second and the third temptations are the temptations to fame and power. In our gospel, we've heard the devil promised Jesus that he would give him everything provided Jesus would kneel and worship him. Pero ano sinabi ng Panginoon? Get away, Satan! It is written, the Lord your God, shall you worship Him alone, and you shall serve Him. Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo lamang,
at siya lamang ang iyong paglilingkuran. My dear brothers and sisters, in the age when power and wealth is the name of the game, Jesus teaches us to be humble and not to cling to power. Lagi ho natin tandaan na ang kapangyarihan ay natatapos. Ang katanyagan ay lumilipas. Ang kayamanan ay nauubos. Karanasan niya ng tao, mga kapatid. Kaya huwag tayong patutokso sa kapangyarihan, sa karangyaan, at sa mga bagay na materyal. Bukod po sa tukso sa salapi, kapangyarihan at katanyagan, tayo mga tao ay maaari ding matukso para maging magagalitin, para maging mayabang, para maging malungkutin. Remember, temptations are part of human life. We are attracted to both good or evil. But God, always remember, is giving us the gift of freedom. So nasa sa atin kung ano ang ating pipiliin. Pipiliin mo ba ang mabuti o pipiliin mo ba ang masama? We are given the freedom to choose. Jesus was also tempted. But his victory reminds us that in him and with him, we can also overcome our own temptations. Yes, brothers and sisters, we are not victims, but we are victors because Jesus is our vindicator. The question is, paano po natin mapaglalabanan ang mga tukso sa buhay? Number 1, prayer. Every time we pray the Lord's Prayer, isn't it we say, lead us not into temptation. The meaning of this is not that the Lord spares us of temptation, but rather, He does not let us fall into temptation. Pray always. Yan ang ating sandata para mapaglabanan natin ang maraming tukso sa buhay na ito. Pray always. Second, to fight temptations, keep your faith. Sabi nga pong ganyan sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is roaring like a rolling lion, looking for one to devour. Resist him, solid in your faith. Kapag ka po tayo ay may matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos, mapaglalabanan natin ang kasalanan at malalampasan natin ang mga tukso sa buhay. Pray, have faith in God. Mga kapatid, the third way to fight temptation is to have self-control. Self-discipline. Hindi po ba ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, God gives us the spirit of wisdom and self-control. Hindi ho tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Subalit ang binigay sa atin ay espiritu ng katapangan, ng pag-ibig, ng pagpipigil sa sarili. Sapagkat ito ang ibinigay na espiritu sa atin, naniniwala tayo na kaya nating disiplinahin ang ating sarili para hindi tayo matukso at para hindi tayo magkasala. Amen? And last but not the least, to fight temptations, do good works. Do good works. Instead of doing evil, do good.
Sa dulo ng buhay, lagi mong tandaan na ang laging magwawagi ay ang kabutihan. Brothers and sisters, remember, we only have a moment out of every time. Don't let life pass by. During this Lenten season, sana po magkaroon tayo ng panahon para ho tayo'y magnilay. Para usisain natin ang ating mga sarili. Para ho tayo'y magdasal. Para ating pagnilayan ang salita ng Diyos. Give time to pause this Lent and let us make the best of everything. Amen. God bless you. Please bow your head, close your eyes. Lord, totoo po, sa akin pong buhay, napakaraming tukso na dumarating. May mga pagkakataon na ako'y natutukso na maging gahaman. Natutukso para kumapit sa kapangyarihan, natutukso para maging tanyag. At bukod sa mga ito, natutukso maging magagalitin, maging makasarili, maging mayabang. Lord, thank you so much for reminding us that we can also fight our own temptations, that we are not victims, but we are victors, because Jesus, you are our vindicator. Dasal po namin panalangin, mapagtagumpayan namin ang lahat ng tukso at huwag kaming magkakasala. Tulungan mo ako, Panginoon, na matutunan kong pigilin at disiplinahin ang aking sarili. Yes, Lord, tulungan mo ako sa panahong ito ng Kwaresma. Gumawa ako ng maraming kabutihan sa kapwa-tao. Tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ng isang matibay na pananampalataya. In Jesus' name, Amen. 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 Amen.